Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kayong mabigat ang kasal ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalos sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawalang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit, tumalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, kung meron mang isang bagay na gusto ko pong mabaon po ninyo, paglabas po ninyo ng simbahang ito, sa pagdalo po ninyo ng banal na Eucharistia, tandaan po ninyo na kailanman hindi po tayo susukuan ng Diyos. Kailanman hindi tayo aayawan ng Diyos. Kaya tandaan mo, makasalanan ka man, nadapakan man sa buhay na ito, tandaan mo merong isang Diyos na hindi susuko sa iyo. Merong mahal na pong Jesus Nazareno na hindi aayaw sa iyo. Mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, tila isinasalarawan nito ang misyon ng Diyos para sa atin. At ano ang misyon ng Diyos para sa atin? Ang misyon ni Jesus para sa atin ay ibalik tayo palapit sa Ama.
Tandaan natin mga kapatid, nung si Jesus ay naging taong kagaya natin, dahil sa pagmamahal ng Diyos, tinubos na tayo sa ating pagkakasala. At sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala, yan din ang mga pagkakataon at oras na tayo ay naliligaw ng landas. Dahil tandaan mo mga kapatid, nung nilikha ka ng Diyos, ikaw ay nilikha ng Diyos na mabuti. Pero kasama sa paglikha sa iyo ng Diyos bilang isang tunay na mabuti, pinagkalooban ka ng Diyos ng kakayanang magdesisyon para sa iyong sarili. At maraming pagkakataon mga kapatid, ang mga desisyon na ginagawa natin sa ating buhay taliwas sa kagustuhan ng Diyos. At kung gumagawa tayo ng mga desisyon na taliwas sa kagustuhan ng Diyos, yaan ang mga pagkakataon na tayo ay naliligaw ng landas. Bakit? Sino ba ang naliligaw? Ang mga taong matigas ang ulo. Sino ba ang madalas mawala? Ang mga taong matigas ang puso. Naalala ko po nung bata po ako, sinabihan ako ng nanay at tatay ko, humawak ka sa akin, humawak ka sa amin. Maraming tao sa mall. Kasi kapag hindi ka humawak sa amin, mawawala ka. Baka merong kumuha sa iyo na masamang tao. Yan lagi yung panakot ng mga magulang, di ba? Sa mga bata. At nung mga oras na yun, dahil sa kapilyuhan at katigasan ng ulo ko, bumitaw ako sa nanay at tatay ko, nawala po ako sa mall. Iyak po ako ng iyak. Pero dahil po siguro anak ako ng mga magulang ko, patuloy nila akong hinanap. At marahil ganyan din ang Diyos sa buhay natin. May katigasan tayo ng ulo, meron tayong katigasan ng puso, pero dahil tayo'y anak ng Diyos at tayo'y mahal ng Diyos, hindi naman sasabihin ng Diyos, bahala ka sa buhay mo. Hindi naman sasabihin ng mahal na pong Jesus Nazareno, ginusto mo yan eh. Pero mas namumutawi para sa Diyos na hanapin tayo. Kaya nga dun sa ating ibanghelyong napakinggan, 2 talinghaga ang ibinahagi ng Panginoon patungkol sa pastol na nawawalan ng isang tupa sa 100 niyang tupa. Pangalawa, yung babaeng nawalan ng isang barya doon sa kanyang 10 pilak. Pero saan siya mas natuwa? Nung nakita niya yung isang tupa na kanyang hinanap, nung nakita niya yung isang pilak na nawala, nagbibigay kagalakan sa taong nagmamahal ang pagbabalik ng isang taong nawala. At para sa Diyos, mga kapatid, laging ikinatutuwa ng Diyos sa mga oras na tayo ay kanyang natatagpuan. Pero tandaan natin mga kapatid sa ating ebanghelyo, yung 2 kwento sa ating ebanghelyo, hindi lang naman naghanap yung pastol. Hindi lang naghanap yung babae patungkol doon sa barya. Bagkus ano ang kanilang ginawa? Yung nawawalang tupa, ibinalik doon sa 100 tupa. Yung 1 pirasong pilak na nawala, ibinalik doon kasama ng ibang mga pilak. At anong ipinapaintindi nito sa atin mga kapatid? Sa mga oras na tayo ay nawawala, hindi ka lamang hahanapin ng Diyos, kundi ikaw ay ibabalik ng Diyos palapit sa Ama. Hindi ka lang hahanapin ni Jesus, kundi ikaw ay ibabalik niya
sa Diyos Ama. Bakit? Dahil yun ang misyon ni Jesus. Bakit? Dahil ganoon ang pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tila patuloy tayong pinapaalalahanan ng wagas na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kung nandoon ang wagas ng pag-ibig ng Diyos, hayaan natin na hanapin tayo ng Diyos upang ibalik tayo palapit sa Kanya. Hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno na ibalik tayo sa Diyos Ama dahil yun ang misyon ni Jesus. Ibalik tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus dahil yun ang tanda ng Kanyang tunay na pag-ibig. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay nawawala, kapag ikaw ay nagkakasala, tandaan mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil merong Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi ka susukuan, hindi ka aayawan, kundi hahanapin ka, at kapag natagpuan ka na, ibabalik ka palapit sa Ama. Kaya nga, para sa ating mga Katoliko, tunay na wala dapat naliligaw kung marunong tayong magpahanap sa Diyos. Kung tunay tayong sumusunod sa Diyos, tunay na dapat walang maliligaw. Bakit? Dahil ang pag-ibig ng Diyos, wagas. Ang pag-ibig ng Diyos, lubos-lubos. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, patuloy tayong magpasalamat dahil meron tayong Diyos na mawain. Patuloy tayong magpasalamat dahil meron tayong mahal na pong Jesus Nazareno na hindi umaayaw at hindi sumusuko sa atin. Amen.